Mga sir, ito yung fuel pump ng Accent. So pinalitan natin. Ito yung bago. Tapos ito yung stock yung nakakabit. So ang reading nito maingay. Yes. Basahan natin. Ito, tingnan natin yung ugong. Yan, oh. Bitaw, tanggal. Ano mo lang, dampi mo lang. Yan. Sige. Yan ang andar niya, oh. Maingay. Yan yung stock. Ngayon palitan natin yung bago. Ito. Tingnan natin kung ano andar. Yan, ito. Testingin natin. Dampi lang. Yan, oh. Tanggal. Tanggal. Sige, ulit. Yan, oh. Iba ang tunog niya. Tanggal drive. Wala pa itong 1 ampere. So magkaiba sila. Ito magaralgal. Ito tahimik, matining. Subukan mo ito sir ulit. Sukatan natin. Subukan ulit. Palitin. Ito naman yung isa. Kuhanan din yan ng ampere. Sige. Yung maingay, oh. Wala nga. Wala siya, no? Wala. 0 sa ampere. Sige. Okay na, trick. Maingay masyado to. Ayan, pag umiinit na yan, wag na yung magkaroon ng tutol na. Ang problema kasi nito, kaya papalitan namin ng fuel pump. Sa unang andar meron siya pag malamig. Pag mainit, nawawala. Humihina o talagang hindi na andar. Nahihirapan yung sasakyan. Ito, subukan natin to. Ito, diniretso lang kasi ng baklas kasi pag malamig. Palitan natin ito. Okay? Hyundai Accent. Kabit. Kakabit muna natin. Ayan. Kung gumana siya. Ito yung click nito. Yon, ito na yung Hyundai Accent na pinalitan ng fuel pump motor na tumitirik. Ngayon, umaandar na siya. Pero malalaman kasi ito pag mainit na. Revolution mo nga, Trek, konti, Trek. Yun. Sige pa. So, test drive na lang to. Kailangan, pag mainit, mga mula Cavite hanggang Carmona. So, ganun kalayo. Ganun kalayo ang testing niya. Ayun, muugong yung pump po. So mga kadalasan ganito, walang fault code pag nagsira. Mamumroblema kayo dito pag nakatakbo na, pag nasa malayo na bumabiyahe, kusa na siyang parang pag-apak mo parang wala kang maramdaman, parang umahagok na lang siya. Tapos siyempre lalabas ang fault code ng map sensor kasi ang apak mo parang wala na siyang ibubuga, tapos puting-puti na yung usok. Mamumuti na usok doon sa likod. So na-testing na natin yung fuel pump kanina. Kaya nakita natin na yung talagang sira. Doon pumasok. Okay. So nag-testing pa kami ibang fuel pump dito, may dalawa pa. So, gasolina, kailangan kasi ng sasakyan para umandar. Kailangan ng kuryente, gasolina, spark plug, ignition coil, yan. Kung sa lahat na, basta may kuryente, may gasolina, andar yan. So, wag lang natin may sira ang ganito. Doon lang muna, pinaka basic lang. Kasi kung buo naman lahat, gasolina lang, tsaka kuryente. Pagka meron, aandar yan. Okay? So, narinig nyo yung paandar natin kanina doon sa isang pump ni sir. Magaralgal na. Kaya nag-decide tayo na palitan. Ito. Magaralgal na. So kadalasan yan sa pump, ang palatandaan yung pag pinaandar nyo para sumasabit sa ilalim. Pero kasi dito sa itsura ng pump, wala kayong makikita. Yan, hindi siya makitang sira eh. Kamukha niya, buong buo. Pero pagka nirektahan nyo dito sa labas, makikita nyo na ang ikot niya. Unang andar kasi niyan malakas eh. Pagaganahin kayo niyan. Pero pagka nakalayo na, sabi ko nga, wala na siyang, mawawala na kung kusang mamamatay kasi ito mag-overheat na. Hihina ng bomba. Ngayon, hindi lang sa fuel pump mag-check. Titingnan din yung fuel
pump filter. Yan, ganito mga filter. Tapos, yung singaw, titingnan nyo kung singaw. Tapos, itong o-ring dito sa loob. Tingnan nyo kung hindi siya putok, hindi siya manipis, hindi siya ipit, hindi siya putol. Yan. Tsaka, saktong ganun ang tusok. Kasi pag may singaw niyan, alinman, basta pump may singaw, hindi rin aandar. Pero yung Timano, madali na yun kasi diretso na, hindi aandar. Hindi ka mukha ng ganitong problema, patatakbuhin ka pa. So mag-isip ka pa kung ano-ano sira. Magpapalit ka ngayon yan ng spark plug, ignition coil, titingnan mo pa yung ECU, titingnan mo pa yung mga gasolinang nailagay mo kung tama ba. Yan yung pagbabasihan mo. Ayun siya. Nire-reading ni sir yung ano. Anong binabasa mo, sir? Yung ano, Kanina fault code, lumabas dito sa sa may yung map sensor, wala na. Pagka lumabas kasi yan, yun yung hirap na hirap ka na pagka inapakan mo. Babasahin kasi niya dyan, kumbaga, insufficient na ba? Kasi pag apak mo, apak ka na apak, puro na hangin ang pumapasok. Babasahin na ng manifold absolute pressure yon. Hangin lang binabasa nun eh. Wala na siyang andar. Ibig sabihin, puro na lang hangin. So, insufficient na siya. Kasi ito, halos hindi na mabubukas. Gawa ng hindi na umaandar eh. Patay-patay na siya. Yung throttle body, kahit apakan mo, nakahap na lang siya. Hindi na siya umaangat ng todo. So, insufficient na ang pasok doon sa map sensor. Ang map sensor, kahit bunutin mo, aandar yan. Kahit sira ang map sensor na to, andar yan. Pagka may problema ang wirings yan, ang andar niyan, pag ganon, tag. Manginginig yan, tag. So, ganun siya. So, yung mga bantayin. Kumukha nito, oh. Buo rin, oh. Wala kang makita may problema. Pero pag isinalang natin actual, doon mo marinig na ito, mahina na. Ito, sobrang hina din. Yan. Hindi mo nga palitin dyan. Tapos dapat, malinis ang throttle body. Wala kang problema sa ignition coil, spark plug. Tama din. Fuse. Relay, pero wala na movement na kasi lumatakbo na siya. So doon ka na magbase. Kaya pala unang tingin ko na ito hindi sumirit ng gasolina nung binuksan ko. Okay, pwede na to i-test drive. Test drive mo mga siguro papuntang paikot-ikot lang dyan, painitin mo. Dito may ikotan dyan eh. Sa Ibo City. Oo. Ibo City, paikutin mo lang yan. Okay. Ayun na, mainit na nga siya, oh. Wala siyang fault code, off natin ulit. On. Start. One click. Wala pa nga, hindi pa. Parang amoy pa lang ng susi, umandar na kaagad. Hindi pa naiikot ang susi, oh. Andar na kaagad. Napakabilis. Saka walang low power. Responsive. Pag inapakan mo, yan, responsive siya. Pero pagdating kasi sa fuel pump, hindi namin yung control kung masisira siya kaagad o hindi. O kailan siya bumigay, matagal ba siyang bumigay o hindi. So dito makikita naman yan sa reading. So ito yung fault code. Tingnan natin kung may fault code. Read DTC, no trouble code. So si sir ay hindi lang 3 beses tumirik dahil sa pump. Napapaandar pag malamig, pag mainit, wala din. So mga accent, pwede ring ang problema. Crankshaft sensor pagka ganito. Ang problema naman sa crankshaft sensor, pagka nanakbo siya ng 30 minutes na malayo-layo, mainit na, mamamatay din. Pero ang palatandaan naman, pag paandar mo, ito hindi siya umaangat. Yan. Ayon nyo, cranking lang siya. Ito hindi siya umaangat, hindi gumagan nging. Permis lang siya sa baba, bagsak. So ang palatandaan, pagka ganon, maaaring may sira ang crankshaft sensor. Yan, ganyan siya. Pero kung namatayan si sir kasi tinanong ko kung umandar pa ba siya, kumpleto ba yung PRND rito, tapos ito naangat ba? Sabi naman ni sir, umaangat daw to. So wala tayong pagbabasihan.
So siguro worth it ang pagpapalit ni sir dahil ang odometer niya, mileage niya nasa 100 na. 100,000, 102. So sulit ang pagpalit ng fuel pump motor. So hindi naman siya assembly, motor lang pwede na 'yon. Tapos double check niyo lang yung mga o-ring, tapos yung mga tagas ng hose. Yun na. Nung pinaandar namin to nung una, puting-puti ang usok, tapos hahabulan mo pa to, oh. Hahabulan mo pa para umandar. Di ba, sir? Nung pumunta ako sa inyo. Ngayon, off natin, start natin, oh. Walang habol. Hindi pa tumagal ang susi pagpihit. Hindi pa tumagal pagpihit ng ganon, mandar na. Okay. Testing na. 100,000, hindi na lugi. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.